Magandang gabi po mga kababayan natin. Ito po ako naman para naman ipapaliwanag sa inyo ang nangyari. Kasi hindi sapat po ang mga natunghayan ninyong mga balita para maintindihan nyo kung ano ang kwento sa likod ng mga balita. Ito naman ang matutunghayan natin sa ngayon ay yung nangyari pong hearing sa impeachment trial kanina. Particular po yung pag-cross-exam ni Attorney Michael Wesley Powa sa testigo ng Commission on Audit na si State Auditor, Attorney Roderick Wamil ng Commission on Audit na siya pong nag-initial na nagsuri ng mga sinumiti ng Office of the Vice President at ng Department of Education patungkol po sa mga gastusin nila sa confidential fund. Magandang gabi po, Konbanwa, Mary Jane Andrade. Okay, so si Helen Baguio, Naim Bagrabim, kada kayo amin. Nomar, good evening, sir, from Tituan, Zamboanga City. Buenas noches, good evening. Nomar, buenas noches po, okay. Gracias. Tapos Dario Arellano, good evening, Attorney Toto from Valenzuela City. Okay, pero umpisahan po na muna natin sa musika ng ating channel bago ang lahat. Ito pong musika ng ating channel ng pangalan ay Toto Housing Terador. Yung gustong-gusto kantahin ng aking apo na si Wiz Bertinato. Sabi ka kata, Toto Housing Senador. Terador po lang. So, ito. Ang ganda ngayon. Maintindihan natin lahat. Talagang biktima lang talaga si Sara ng mga tinatawag ng political war. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino. Congratulations kay Alex Iyala. Alex Green Iyala. Galit-galit ang mga pink. Galit-galit ang mga BBM. Galit-galit mga makabayan. Saka dilaw. Tumatagal, hindi perang sukatan ng halaga. Kung galit naman kay Alex Iyala, walang nagdikta sa kanya kung anong susuot niyang kulay. Toto kasing tirador. Toto kasing tirador. Kakapiling ang naaapi. Kalaban ng sakim na mandarambol. Salamat naman, Mary Jane. Toto kasing tirador. Toto kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay.
magandang gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong panunod. Si Jamar Mons, maayong gabi dira sa Marvel. Namiigid nga tanaw sa vlogs mo. Salamat gid. John Ray Gargarita, Tirador sa 2020. John Ray, maayong gabi sa imo. Blabaldos. Hello po, sir. Si Norm Har. Anong pangalan mo sa Facebook, Sir Toto? Bertini Catalonia Kausing po. Paki-like po ako sa Facebook. Paki-follow po ako. Si Mary Jane Andrade. Nice song. I love it. Salamat po sa pagmamahal niyo sa aking kanta. Ito naman po, papakinggan niyo po ang ating awit. Ang ginawa ko pong awit para kay Sara Duterte ay yung tinatawag ko na durugin ang sindikato. At ang sindikato sa mga korte, sa DPWH at PhilHealth, ganun katindi po ang nangyari po sa ating bayan. Bali, napansin ko po sa ating bayan ay ganito. Parang baliwala na lang. Kasi nangyari na mahirap maghabol. Parang tinatamad maghabol ang dapat maghabol. Yun po ang nangyari sa ating bayan. Halimbawa, obligasyon ng tinatawag na obligasyon ng ombudsman maghabol. Hindi naghabol ang ombudsman hanggat hindi mo sila mapipilit. Ang hinahabol ng ombudsman sa ngayon kung sino lang gusto na habulin. Yung mga kalaban ni Bongbong at mga kampi ni Bongbong ay hindi hinahabol. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong Rico na lang pa, niya. Nicoleta, who is passing you here in Plaridel, Misamis Occidental. Maayong gabi diya sa Plaridel. Tibuok, Misamis Occidental. Durugin ang sindikato sa korte, sa Legendary. DPOA, sa DS Void, Salamat. sa Ventilator PhilHealth. Rectilio. Boss, good evening. Ingat lang po. Sige, salamat. Dito po tayo mag-umpisa. Para maintindihan natin that I just want you to understand. Let's make it slowly. Kasi nagiging unfairly accused at unfairly believed in ng mga Pilipino ang mga patutsada ng mga kalaban ni Sara. So, umpisahan po natin dito. Yung mga Merigispetos, yan ang mga sinasabi nila ng mga the color or the kind of governance that you can expect from Sara kung si Sara maging presidente. Ito po, na isa-isay natin. Ito, ipaliwanag ko lang isa-isa. Ito po ay pinalabas ni Jesus Palsis. Alam mo naman si Jesus Palsis, galit ito, simula pa lang galit na kay Duterte. So lahat, anything good that is good for the Philippines, as long as it was done by the Dutertes, ay masama yan kay Palsis. Kagaya nung pag-increase ni Duterte ng sahod ng mga pulis, mga military, mga fire department officials, mga jail officials into minimum of 21,000 sa mga pulis, ay nagalit siya. Hindi niya na-appreciate yun. Bakit naman? So ito naman po sa pinag-usapan natin ito. Nakita mo, sabi niya 70% lang binigay kay Grace Piatos. Ito yung urirat ni Attorney Jesus Jes Palsis na suspendido na po siya ngayon na abogado. Ako, nasuspindido na ako dati. 1 taon kagaya niya bago ako nag-disbar. So, sabi ni Jesus Palsis ay ang binigay daw 70,000 kay Merigis Piatos ay ginamit ng pambili ng mga gamot, medicine. So sabi niya, ang hari ng confidential funds pala ay si Miko Harina na binigyan ni Inday Lustre ng 205,000 pambili ng suka, tissue supplies. So iyan po ang mga argumento nila. And to say it otherwise, ganito po yan. May nakita kasi sila may gastos, pagkain, lahat. At ang iyon po binibigay mula sa confidential fund ay ang hindi po nila naintindihan. Bakit hindi nila alam ang sagot? Bakit imbis na pera? Bakit gamot? Well, sa mundo po ng pagkukuha, pangangalap ng mga informasyon na mga hindi mo makukuha sa normal na usapin. Kukuha ka ng informasyon tungkol sa rebelde, kukuha ka siyempre sa kapwa rebelde.
So, lahat na lang ng paraan ay gagawin mo para makakakuha ka ng impormasyon. Ito, Merigris Piatos, 70,000 na nakalista sa resibo na nakita at hindi naman yun naging question kay State Auditor Wamil. Kundi, hindi niya lang tinanggap sapagkat hindi niya maintindihan. Nakalagay 70,000 ang reward. Pero bakit pwede since nakalagay? Ayun po mga tinatanong niya. Kagaya kay Reynan Piatos, informasyon lang ang kailangan, binigyan 110,000. Kay Nova Santos, pero ito mga peking pangalan po ito, ay kinuha ng mga various goods, binigay ang mga various goods, hindi pera binigay, 85,000 ang worth. So si Mika Harina, nag-purchase sa mga supplies, 295,000 ang binigay. Kay Janice Marie Revilla, 70,000 informasyon. Kay Patty Ting, 150,000 informasyon. Kay Andy Lim, 50,000 informasyon. Alejandro Piquet, 90,000. Fiona Byong, 80,000. Sofrenio Balzac, 80,000. Gabriel Bisaya, full information. Puro mga informasyon na lahat mga ito. So, hindi nila po naintindihan bakit ganun. Ganito po yun ang paliwanag. Yan pala. Ang paliwanag ni Sarah, ang kapalit, hindi naman lahat po ay pera ang hinihingi. Sa lahat kapalit ng impormasyon, yung iba nagde-demand may bigyan ko computer. Pariha din po sa nangyari diyan kay ng mga CIA agent na nanghingi ng telephone number para matagpuan kung saan si Bin Laden. Ang kapalit ay hindi pera, kundi Ferrari. So ibig sabihin po, diyan mo malalaman na sa totoong buhay pala na kung magtatrabaho ka na bilang isang tinatawag na Intelligence Information Officer, hindi lahat po pera. Ang ibang mga hiningaan ng impormasyon, dumadaan sa mga goods, kagaya ng sinasabi ko na nagbigay ng telephone number ni Bin Laden, ay Ferrari ang hiningi. Tapos, ang sa tandaan naman natin, pera din ang binigay doon sa isang tao na laging kasama ni Marwan, na kung saan napunta pa, bakit, ang tanong niyo, bakit natuntun ng SAF, Special Action Force, kung saan si Marwan Abamer. Kasi nga may intelligence information at binayaran po yun nila ng 60 million ni Noynoy Aquino para makita lang kung saan ang lugar ni Marwan. Ang hiningi lamang po ay cellphone number. Number lang, kapag tinawagan mo at mag-connect ang cellphone number, kukuha na ngayon ng Global Positioning System, ang GPS, yung exact location ng latitude sa longitude. Ganun po yun. So, ibig sabihin, we have here a situation na kung saan ang mga bansa ay talagang niyari si Sara Duterte sa mga social media. Ang problema, tahimik na si Sara, hindi na sasalita. So kaya, nabalahura, daming nagalit kay Sara. Daming naasar kay Sara. Yung pala, bakit mo binigyan ng premium si Merigris Piatos? Yung pala, yung mga pangalan na yan po ay peking pangalan. At ang binigyan ng impormasyon ng mga pinagkukunan yung mga rebelde na ayaw mo siyempre ipakilala, rebelde pinagkukunan. Kung sino-sino pinagkukunan ng mga drug lord o ano. Ganun po yun. Kasi pag binilagay mo ng pangalan, sigurado papatayin yan pag makita naman rebelde si Merigris Piatos. Ipapatay nila ni Antonio Tino, ipapatay nila ni Makabayan Party List. Rinico, ipapatay ni Sara Ilago. Ipapatay ni Franz Castro. Di ba ganon ang iniisip? Hindi ko masasabi na ganon ang gagawin nila, pero yan ang danger. Yan delikado. So, big sabihin, lahat na ng mga nabanggit na pangalan, kagaya ito si Merigris Piatos, lahat ng pangalan na yan ay kumbaga, sinabi na ni State Auditor Attorney Wamil, na hindi niya inusisa kung totoong tao o hindi ang nakalagay na kapangalan. Ang kanya lamang nag-disallow siya sapagkat may iba pang detalye siya hinahanap. So, sa mga detalye na hinahanap niyan ay hindi doon nabigay ni Sara. In other words, kagaya ng binigyan mo medicines, dapat daw ilagay yung butika kung saan bumili. E di kung si Merigris Piatos ay nasa Cotabato, pag nilagay mo pangalan ng butika na nasa Cotabato, di tuntun na kung saan si Merigris Piatos, mamamatay ngayon ang mga taong kausap. So, yan pala. Tapos, lahat ng tanong, sabi ni Attorney Wamil, lahat po yan ng kanyang desisyon
ay nakabase po sa hindi pagkasunod sa documentary requirements ng Joint Memorandum Circular 01-2015 na kung saan nakalista ko anong pagsunod. Dito kahit isang detalye ay walang binigay si Office of the Vice President. So, tingnan natin. Kaya nga, medicines in war. Dito lang kala, medicines lang pala talaga yan. So, ito napapakabuba sila. Pati si Laila de Lima, pabubo-bubo. Parang ang ibig sabihin nyo, mali daw yan. Yan, ito mga pangalan. So, dito ngayon na ipaliwanag, nalalaman natin, base sa pag-cross-exam ni Attorney Wesley Pua. Magaling na abogado si Attorney Pua. Biro man, bilib ako sa kanya na may memorize niya lahat ang sasabihin ay tatanong niya. Wala siyang hinawakang dokumento. Pinapabasa niya lang sa witness. O ay dokumento, basahin mo. O tingnan mo sa item number 6, that's 1 plus 2. Ano bang nakalagay ba dyan yung ganito-ganito? O, kinakonfirma ni Attorney Wamil. Si Attorney Wamil ang bumabasa ng dokumento. Si Attorney Pua naman ay nagtatanong lang siya. Wala siyang hinawakang dokumento. So that's how great Wesley Pua is. Mas nauna pa ako naging abogado sa kanya. Siya naging abogado sa 2010 lang eh. Ako 2005 pa eh. So anyway, with that, natanong na ipanabas po ni Attorney Pua na mayroon palang lumang, di ba ang ginagamit kasi ni Attorney Wamil na basihan para sabihin kung tatanggapin ang mga papel ni Sara Duterte o hindi, ay ang ginagamit niya yung Joint Memorandum Circular, GMC, 01-2015. Ay, hindi niya nakita. Mayroon 1992, mayroon pa pala, pinakita. Ngayon lang na nakita. Kasi nakalagay sa 1992 na directive ng Commission on Audit, hindi pwede tanungin ng kahit anong detalye. Hindi mo pwedeng hanapan ang mga nagbibigay ng resibo. Kasi kahit kunting detalye yan, at malalaman, mamamatay ngayon yung mga nagbigay ng impormasyon. Ganon po katindi ang kinakailangan sa confidential fund. So, tapos wala pang batas na naglalagay kung paano sundin, kung paano mag-liquidate sa mga confidential fund. So, ang pinagbabasyan lang nila, pinakahuli yung Joint Memorandum Circular 2015. 01-2015. Kumbaga, January 2015. At ang pumirma lang dyan ay Department of National Defense, DILG, tapos yung local governments, at saka yung the Department of Budget and Management na nagbibigay ng release ng pera. So, yan lamang po ang nakalista. Hindi pala tinignan yung 1992 pa lang, mayroon ng circular ang Commission on Audit na nagsasabi, bawal na bawal alamin kahit konting detalye. Yan ang binablog ko kagabi na can you think of any situation whereby you would be giving information, money or whatever to a person from whom you will ask. Kagaya na sa Israel, grabe ang budget ng Israel sa confidential fund. Kaya nakukuha nila ang mga impormasyon galing sa Hamas. Kaya natatalo nila ang Hamas. Ganun din ang Hezbollah, natatalo nila. Because of the information. Kasi pambayad yan sa mga taga-Hamas mismo na magbabanggit ng plano ng Hamas sa Israel. Ganon din po sa atin, kinikwento ko kanina kay Bin Laden, ganon din ang ginagawa. So in other words, kahit anong mga sikreto ay hindi dapat ibigay. Kasi hindi mo alam, may NPA dyan sa loob ng COA. Patay tayo. May NPA dyan sa loob ng Senado, patay tayo. Sa loob ng House of Representatives, may NPA, patay tayo. So, ibig sabihin, talagang sinabi doon sa 1992 circular na bawal kahit konti. Ito ngayon, ang dahilan lang, lumalabas po, ng dahilan lamang na pag-disallow ng COA sa mga pundo ni Sara, ay importante nagbigay si Sara ng resibo. Wala siyang binabanggit na hindi tinatapon. So, mga resibo niya, makikita mo may pambayad sa pagkain, pambayad sa kung ano-ano, pag-order sa mga computer, lahat-lahat. Ang in-expect kasi nila, kapag bumili ka ng informasyon mula sa kahit sino mga rebelde, ang in-expect kasi nila ay pera lahat ang bigay. Hindi po. Hindi po mukhang pera ang mga kausap. Hindi lahat ay pera kapalit.
Kagaya niya, no, kay Mirigis Piatos, ang kapalit mga gamot lamang. Reward. Naimbag-grabe, Romel Bingson. Si Ampit, Tekla, magandang gabi. Sabi ni Ampit naman, Memorandum Circular is not Republic Act. Tama, hindi po yan batas. Hindi siya. Tapos si Manuel Malaki, halong Attorney Toto, yes, mag-ingat ako lagi. Ampit, Confi-Fund is Republic Act, mas mataas ako. Wala pong Republic Act ang Confi-Fund. Ang Confi-Fund lang yung pagbigay, may budget, may batas. Halimbawa, General Appropriations Act, yan ang budget. Yan ang batas niya sa pagbibigay ng budget. Pero yung pag-liquidate, iba naman yan. Ang kuha, wala pong mandato. Ang tandaan nyo. Ampit. wala pong mandato, wala pong batas. At saka, ang batas po hanggang ngayon, wala pang ginawang batas kung paano magli-liquidate. Sa pinakita pala nila na GMC Circular, may maluma pang circular, na kung saan nakikita mo talagang bawal na bawal. Sabi ni Ampet, si Hector nayari ng mga NPA dahil nalaman. O nga, tapos siya lang man ang nagbigay ng mga impormasyon. Yun naman dahilan. So, pakinggan na natin ngayon yung cross exam. Tapos, every now and then, ay mag-interpret ako. So, ito naman, pakita ko muna yung listahan, iba. Tungkol sa kung sino pinagbibigyan ng pera o budget, hindi pera kasi kung minsan hindi naman pera binibigay. Ayan. Ilan sa mga pumirma daw sa acknowledgement receipt? Ito, si Mergis Piatos. Ay, nabasa na natin yan. So, lumalabas po talaga na yung ginagawa nila ng mga kalaban natin ay mali-mali ang kanilang sinasabi. Ito naman, pagtitingnan na natin ito. Ito. Kagaya nito, nalaman na sa confidential fund ni Sarah ay binigyan pala yung gamit sa pagkain. Binigay kuminsan pagkain din na binibigay. So sabi ni Harry Roque, may pinanggagamitan at pinakinabangan, hindi nilustay, hindi binulsa. Yan pong ibig sabihin yan. Akala naman itong nag-akusa, pinangkain na nila ni Sarah. Yun ang ibig sabihin. So with that, maybe I'm through with that. Ay punta na tayo ngayon sa meat of the topic natin. I will now present to you ang galing ng cross exam ni Michael Pua. Ito po. Is enacted by Congress. Tama po ba? That's correct. Now, yesterday, naalala ko po, natanong kayo doon sa time nyo sa ICFAO kung ilang vice president ang na-audit nyo pagdating sa confidential funds. Alala niyo po yon? Yes po, sir. At ang sagot niyo po ay isa lang, si Vice President Sara Duterte, the respondent in this case. Tama po ba? Yes po. Tapos Since I natanong- assumed in ICPAO in Since- 2014. Since you assumed in September 2014? Yes po, sir. Tama po. And you were asked, bakit si Vice President lang? Naalala niyo yung tanong na yun? Yes po. At ang sagot niyo po, kasi since you assumed siya lang po ang Vice President na nagkaroon ng appropriations for confidential funds. Tama po ba? Yes po. Since September 2014 po na nag-assume ako. Apo. Now, I'm showing you a Dito, ipapahiya ni Atty. Pua si Atty. Wamel. Sabi kasi ni Atty. Wamel, mula nang pumasok siya sa COA, ni minsan wala siyang na-encounter na may ibang vice president na nanghingi ng confidential fund. Dito sa ngayon, patunayan ni Atty. Pua na 2014 si Binay yung nanghingi rin ng confidential fund. Ito, pakinggan yan diretso tayo. document. If I may approach the witness, Your Honor. Counsel may approach. I am showing you a document Assisting entitled counsel from the Spec- prosecutors may also Oh, yes. approach should they so desire.
I'm showing you a document, and this document is from the Department of Budget and Management, entitled Special Allotment Release Order, dated. Medyo malabo lang po yung document, no? December 22, 2014. Makita niyo po yan? At ang purpose po is to cover confidential activities for fiscal year 2014. You see that? Yes, sir. And nung December 22, 2014, nasa ICFAO na po kayo. Tama po ba? Anong period po yan, sir? 20... We have a clear here po. Date of issue, December 22, 2014. Yes po, nasa ikaw na po. Tama po ba? Mm. At hindi po si Vice President Sara Duterte ang Vice President ng mga panahon na yun. Tama po ba? Yes po. Pero na-liquidate po ba yan? That's the question. That's the question to ICFAO actually because yun po yung, ang pinapakita ko lang sa inyo is nagkaroon po ng confidential funds ang Office of the Vice President noong 2014 issued December 22, 2014. Based on that document po, Meron. Meron. You confirm. But that's okay, no? Because maybe you were just not aware yesterday when you were asked the question. I just wanted to put that on record because marami na rin pong lumalabas sa social media na si Vice President Sara Duterte lang ang Vice President na nagkaroon ng confidential funds. But you confirm that, sir. Your Honors, just a manifestation, this has not been pre-marked. We just came upon this document yesterday after the statements were made. So upon the agreement made during pre-trial, we request that this be marked as exhibit for the defense D-1-167-DE. Sorry, Sige, dash. bago tayo magpatuloy sa ginagawa ni Attorney Puba, ay nais ko lamang banggitin yung sinasabi ni Romel Bengson. O, yung mga nanalo sa loto nga, hindi pinapakita mukha. Nalala niyo yung pinalit-palitan pa yung mukha nung nanalo ng isa, babae. How much more sa kay Mary Grace Piatos? Tama ka. Nice point, Romel Bengson, nice point. Ngayon ko na naalala na Ngayon ko na napansin. Let's go to Ang usapin naman dito sa ngayon nila ni Atty. Puwa ay ipatunay ni Atty. Puwa noong 2014 ay nanghingi na ng confidential fund si Vice President Binay. At dahil doon, na-disprove na ngayon ni Atty. Puwa na patunay niya pala na nagsisinungaling si Atty. Wamil na sinabi niya si Sara Duterte lang ang nanghingi ng confidential fund. Ito pinakita sa kanya ngayon ang confidential fund request ni Jejomar Binay na bilang Vice Presidente. OVP. Let it be so, Mark. Thank you, Your Honors. Provisional only, Your Honor. Yes, of course, subject to the objections of the prosecution when the time is Of course, at appropriate. the proper time. Thank you, Your Honor. And we will provide the prosecution with a copy as well. Kindly do that after, perhaps later on, after the trial, or now too, so that it can be made a subject matter of redirect. Should the counsel for the panel of prosecutors Medyo malabo. so desire. I can give you Photocopy. just a photo. We would like to manifest that this is just a printout, Your Honor, and a photocopy that we retrieved from the Office of the Vice President. Noted. Okay. Ito, bibigyan ba natin to? Okay, hindi na. Okay. Anyway, Mr. Witness, nung pinag-aaralan ko yung nature ng confidential funds, may mga issuances akong nakita aside from yung JC 2015-01 na parating yung nami-mention kahapon and today. And that is COA Circular 92-985. Yun po ba ay familiar sa inyo? Can you repeat? I can give you a copy. Your Honor, I am giving the witness a copy of a document entitled Commission on Audit Circular Number 92-385 dated October 21, 1992 for the reference. Ayan pinakita niya kaya yung 1992, October 21, 1992, ay mayroon na palang pinalabas ang COA na guidelines kung paano mag-liquidate ng confidential fund.
saka intelligence fund. At nakasabi doon, kahit kunting hint, hindi pwedeng ilagay ang detalye. Kasi nga, sangayon sa sinabi ni kagaya ito kay Ana Tradem, no? Pag inilagay mo pangalan ng butika kung saan ay matutuntun na. So, ngayon naalala niyo ba si Manabilang, yung kasama ni Ka Roger? Sinong pangalan ni Manabilang yung sa simbahan ay pinatay siya? Ay pinagsuspitsan siya ng NPA na siya nagbibigay ng impormasyon tungkol sa NPA. Si Hector Manabilang pala, ampit, no? Si Hector Manabilang, nag-NPA ay pinatay sa simbahan. Nalaman ng NPA na siya ang nagsusuprong na nakipagkita sa mga intelligence officers ng military, kaya pinatay siya. So ibig sabihin, kahit kunting hint lang ay dapat iwasan natin. Halimbawa, pag sinabi mong pangalan ng restaurant at alam kung sa Zamboanga pala ng restaurant, di alam na kung sino nabigay sa Zamboanga kasi doon pinakain eh. So gano'n lang po yan. Gano'n kaya katindi ang confidential fund. Tekla, magandang gabi, si Romel Bengson, si Joel Flores, klaro imo explanation, Attorney Toto. Salamat, Gid. Jonathan Bordomio, matanong ko lang kasi Manwa, ano sa palagay mo ang medyo mabigat? Sa tingin ko walang mabigat na akusasyon laban kay yung sa tingin ko yung unexplained wealth. Tingnan natin doon. Pero hindi pa naman tayo sa unexplained wealth, nasa confidential fund pa lang tayo. Si Edna Kabigan, correct ka, attorney, sabi niya. Romel Bigson, Dr. Toto, yan sa loto sinabi niya, itinatago ka pangalan ng nanalo sa loto dito pa kaya? Si Renet Lobaton, nanalo si Dilima sa loto, nanalo ba? Ellen Baguio, itong si witness, pag si Atty. Kapunan, walang inuulit ang tanong. Pag si Atty. Puwa, nga no, paulit-ulit, ibig sabihin talagang halata siya na nagsisinungaling. Rave, walang balita kay Senator Bato. Wala pang balita. Fake news yan. Yung sinabi na huli, hindi pa totoo. Ito na pakinggan natin. Of the court, this was marked as Exhibit D-1-155. Naalala po ba ninyo yung document na yan or familiar po ba kayo sa document na yan? Witnesses perusing the document, Your Honors. Noted. If assisting counsel would like to also from the prosecution. Witness will please answer. Are you familiar with that document? I am not familiar po with that document. Okay. That's okay. Meron lang po ditong whereas clauses. I won't ask you about the entire document anyway. Meron lang po ditong whereas clauses on the first page. Can you see that, Mr. Witness? Whereas clauses. I would just want you to read the fourth whereas clause. Ito pa. Ma'am, you want to come here so you'd have a better view. Just the fourth whereas clause. Can you please read that out loud for the record? Attorney Kapunan, it's also flashed on the screen. Para mahirap. Whereas these intelligence and confidential activities by their very nature are highly sensitive and confidential operations or missions, the details of which cannot be divulged without posing a threat to national security or to the success of the mission. Can you please read the next whereas as well? Thank you. Whereas, as now being required, the submission of receipts, bills, or commercial invoices in support of disbursements from this fund or rental or of safe houses, purchase of meals or supplies, and other expenses might create a leak of information that may threaten the confidentiality of the intelligence operations, endanger the lives and the safety of the agents and employees of the government agencies, and result to a failure of the mission. And just the next two whereas clauses na lang po para hindi na po tayo humaba. Whereas in many instances, it is impractical and sometimes impossible to obtain such receipts, bills, or commercial invoices during intelligence operations. Whereas by its very nature, the use of confidential
intelligence and or confidential funds requires an approach allowing more flexibility in intelligence operations. Thank you, Mr. Witness. Manifestation, Your Honor. First of all, this exhibit presented by counsel for the respondent is dated October 1, 1992, Your Honor. Whereas the joint circular cited as basis by this witness, Your Honor, is dated 2015, Your Honor. There is no indication here. Okay. There is an indication here, Your Honor, that all issuances Joint circular, repeating inconsistent clause. herewith are hereby amended or revoked accordingly. Similar provision, Your Honor, by way of manifestation. The joint circular. Can you see? Is likewise Your Honor, mentioned in the Joint Circular 2015. Observation for the record that 2015 supersedes this circular cited by counsel for respondent, which is dated 1992, Your Honor. For the record. Noted. Thank you, Your Honor. Proceed. But again, we'd like just a counter manifestation that the repealing clause under JC 2015-01 states, and I quote, all circulars, memoranda, rules, regulations, and other issuance inconsistent herewith are deemed repealed and superseded accordingly. So the repealing clause in 2015-1 did not specify COA Circular 92-8985. Precisely our point, Your Honor. Your Honor, please counter manifestation. Of course, Counsel. Counsel read the literal meaning, Your Honor, but the substantive meaning is all circulars are deemed repealed and superseded accordingly. His interpretation, my interpretation, but no interpretation needed, Your Honor. 9.0 is expressed. All are repealed and superseded accordingly. Manifestation is duly noted. I think, Counsel may proceed. Your Honor, the documents would speak for themselves, Exactly. and we will leave this to the Honorable Court as to not prolong the debate on this matter. Just again, just my last manifestation. Klaro sumusunod si Sara Duterte sa batas ng pagpapaliwanag kung saan napunta ang pundo ng confidential fund. Okay? That is clear enough. The difference between Joint Circular 2015, Your Honor, it has been identified, authenticated, and testified to by this witness. This circular that they are citing, Your Honor, 1992, has not been identified. We don't know its due existence. We don't know the circumstances surrounding this document. And therefore, they're covered by the original document rule. Produce the original, since you don't have a witness who has testified as to its existence, due execution, and least of all, its contents, Your Honor. And we are stating that this should be clearly in the records of this proceedings, Your Honor. Noted without prejudice to respondent presenting during their evidence in chief the original copy of the document and someone testifying thereto. We submit, Your Honor. Please proceed, Counsel. Now, dun base po sa binasa nyo, Mr. Witness, nakikita natin na mag-iba ang auditing standards or guidelines pagdating sa confidential or intelligence funds kung ikukumpara sa regular funds. Tama po yun. Well, based on the Joint Circular 2015-01, magkaiba po yung treatment between confidential fund and intelligence fund. Opo. Yun. At base rin- Talaga magkaiba. Binasiya niya 2015. Siya 1992 talagang stricto na hindi dapat alamin. Pero dito sa 2015, gusto pa niyang alamin kung sino-sino ang pinagbibigyan, saan ginasta, anong mga butika pinagbibilhan, anong restaurante pinagbibilhan, kung ano-ano pa. Sa binasa nyo, ang kadalasan nangyayari pag resibo o invoices ay maaring maging impractical kung yun ang i-require. Tama po ba? Under the Joint Circular po kasi, the auditors may require the
Your Honor, that's not responsive. I was just asking him to confirm what he read. Kindly answer the question, witness. Just on the circular that you read, circular 92-3. Can you repeat the question po, sir? Ayon po doon, yung regular requirement na paghihingi ng mga resibo, acknowledgement receipts, may be impractical pagdating po sa confidential Can operation. we ask counsel, Your Honor, to show that particular Yes, Your provision that he is citing in respect of the circular? Kindly do so, counsel. Tama po ba? Ang sabi po dito ay during intelligence operations. Yes, tama po ba? As stated po dito, during intelligence operations. Okay. Thank you. Well, I'll accept that answer, Your Honor. Now, punta naman po tayo doon sa Diba, ang galing na Attorney Puwano. Napasukan niya, napaluad. Si Attorney Wamil, hindi pala istrikto gano'n na hanapan mo ng detalye kung saan napunta, saan binayad, anong butika, kung saan restaurant. At hindi pala di pwede dapat hanapan ng resibo. nature ng confidential operations, no? You would agree with me na pagdating po sa confidential operations, delikado po pag nagkakaroon ng leak of information. Tama po ba? Kahit kunting leak lang, delikado. Can you repeat your question? Delikado po Repeat na lang, kung repeat. magkaroon ng leak ng mga information na nakukuha patay sa isang confidential operation. Tama Given po the ba? classified nature of... Misleading, Your Honor. Pero kung si Atty. Kapunan magtatanong, walang ulit-ulit ha. Ibig sabihin kasi, nag-usap-usap na sila ni Atty. Kapunan bago siya umupo dyan. Pero ito, hindi niya masagot ang mga tanong na frontal ni Atty. Puwa. I'm just asking for his opinion. The witness would have been able to answer. Witness may answer. given the classified nature Yes. of the confidential fund. Yes, thank you, Mr. Witness. In fact, you being a lawyer, you know that there are laws prohibiting the unauthorized disclosure of confidential information, correct? Can you repeat po? You being a lawyer, sir, you are aware that there are laws prohibiting the unauthorized disclosure of confidential information, correct? Can you state what specific laws po yung... Revised Penal Code under Article 229, for example, on the revelation of secret. Galing na Atty. Puwa, no? Bigla ang sagot. Alam niyang batas kung anong batas. Ako Yes hindi po. ko Yes, kaya the yun. Public Ha? Act 3019, Section 3, Paragraph K, O yun, on alam na alam kung saan pa. Ha? divulging, unauthorized Wala divulging siyang binabasa. of confidential information, correct? Yes po. And you being a public officer under 6713, alam niyo rin po O, alam na niya, Public hindi Act po pwedeng 6733. basta-basta mag-disclose without the authority ng mga confidential information. Tama po ba? Yes po. Okay, so batay po dito, pinapahalagan po talaga ang confidentiality pagdating sa mga classified information na ito. Tama po ba? You would agree with me? Yes po. Yes. Now let's go to the joint circular that we have been mentioning since yesterday. No, ito pong joint circular number 2015-01. And I'm referring to the circular with which we have pre-marked as D-1-136 for the defense, Your Honors. And I think we will be flashing that on the screen as well. Ito naman po yung pag-usapan natin. I just wanted you, Mr. Witness, to give us the definition of confidential funds. Diyan po sa circular na yan, under, I think it's page 2, item 3.7. Can you please read it for the record? Under 3.7, confidential fund refers to the lump sum amount provided as such in the GAA for NGAs, in appropriation ordinances for LGUs, and in the COBs for GOCCs for their confidential expenses. Salamat po, Mr. Witness. At pagdating po, nabasa niyo po yung word na lump sum. Ibig po sabihin nito, buong halaga? Buong amount? As opposed to having line items for expense? Tama po ba? Lump sum. Yes Lump po. sum. Opo. At pag, based on your experience, pag ang pinag-uusapan po natin ay confidential funds, pagdating po sa pag-disburse nito, cash po ba ito? In the form of cash? What expense are you pertaining? Confidential funds in general. Cash po ba ito?
Wala pong specific provision kung anong, Kaya pwede ang medicine ibigay. Hindi nagsabi na puro cash lang. Kaya pwede ang pagkain sa restaurants. Pwede ang bigay ka ng bigas. Pwede magbibigay ka ng computer. Pwede magbigay ng laptop. Pwede ang lahat kahit ano. type po ng yung ibabayad. Okay. But item 6 provides for the guidelines on cash advances, correct? Based on this document po, yes po. Yes po. And I refer you now to item 6.1.2. Diyan po, sinasabi po ng provision na yan na ang maaari lang mag-avail ng cash advance pagdating sa confidential funds ay ang isang designated bonded special disbursing officer or SDO, or kung wala mang ganong designated SDO ay ang head of agency, correct? Yes po. At kanina po, sabi nyo, binasa nyo bawat pahina noong mga sinabite sa inyo ng DepEd at OVP for their liquidation reports. Tama po ba? Yes po. At you would be aware na ang STO po para po sa OVP ay si Ms. Gina Acosta. Tama po ba? Based on the documents submitted, yes po. Yes, thank you. At pagdating naman po sa DepEd, Mr. Witness, ang SDO po ay si Mr. Edward Fajarda. Tama po ba? Based on the documents submitted po, yes po. Yes. So based on that, tama rin po ba na sila ang maging payees ng mga cheque na inilabas ng DepEd para sa cash advance? Yes po. Tama po. At sila, tama rin po na silang nag-encash ng mga cheque dahil silang payee. Tama Yes po. Yes po. Yes. So they complied with 6.1.2, correct? What do you mean complied po? Complied with the requirements of 6.1.2 na ang SDO po ang kumuha ng cash advance at siya po nag-encash ng cheque. Your Honor, please misleading. That's not the only requirement. Misleading. Ay, kapunan. Kung sa Ilonggo pa, dapat kapunin ka. Than 6.1.1. 6.1.2, Your Honor. There are Grabe, sayang ang practice ninyo na Attorney Wamil, Hindi tumalab. Pagdating sa cross exam, nagulat si Attorney Wamil kung saan nagpumulot ng mga tanong si Attorney Powa. requirements here. Can counsel be specific? I'm just asking, Because- Your Honor. This is a blanket, he is saying, and so therefore, there is compliance here. I'm In asking. particular. Thank you. I appreciate po What does the. counsel for respondents say? I appreciate naman po the objection of the good counsel. So I will be more specific. Tama po, nag-comply po na ang SDO ang payee sa cheque at ang SDO po ang nag-encash. Yun lang po. Just on that part. Based on the documents, si SDO yung pay ng cheque and yung nag-encash nung Okay. Thank you po. Now, I'll refer you to item 6.1.5 of the joint circular. Can you please read just the first sentence of that provision? cash advances shall be limited to the requirements for 3 months. Thank you, Mr. Witness. So tama po bang pagkakaintindi ko na para sa cash advance at any one time, ang maximum na pwede mo lang ma-cash advance ay yung requirements mo para sa 3 buwan ng confidential operations. Tama Based po ba? on this provision po, yes. Tama po. At 3 buwan po is equivalent to 1/4 of a year. Tama po ba? Yes po. Okay. Now, base po dyan sa provision na yan, nakasulat na ang maximum amount ay para sa 3 buwan. Pero meron po bang provision dyan na nagbabawal na gamitin ito in perhaps 60 days? Wala po. Meron po ba nagbabawal na gamitin ito in 11 days? Wala din po. Kaya hindi po namin sinama sa findings namin yung 11 days na disbursement. It's just a statement of fact po on the AOM. Thank you for confirming that, Mr. Witness. Familiar po kayo bilang isang CPA sa accrual method of accounting? Yes po. Can you just, in simple terms, because I'm not even a CPA, just give us a glimpse kung ano ibig sabihin. Ano ba ang accrual method of accounting? Kapag sinabing accrual method of accounting, yung expenses ay
Nire-record upon incurrence, not upon payment. Opo. Okay. So, dito po ba, pwede po ba yung parang I'm just a simple-minded person? Parang buy now, pay later? Ganun? Wala po yan sa joint circular, so I am not authorized to It's okay. answer that question. I will leave it at that. Punta na lang po tayo sa liquidation. Sa liquidation po, under the joint circular, that's under 6.2.2, correct? Under 6.2.2, if I may just refer you to that provision, dapat po maliquidate magsumite ng liquidation report ang isang agency na may confidential or intelligence funds within 30 days after the close of a quarter. Tama. Tama po ba? Tatlo po yung nakalagay dito, hindi lang po at the 30 days after every quarter. Sige po, please enumerate for us. Under 6.2.2 of the joint circular, all cash advances for CF and IF shall be liquidated within 30 days after every quarter or from the approved target date of completion of the project or activity or after the cash advance have been fully utilized, whichever comes first in accordance with the procedures as stated po. Okay, thank you po. Ngayon po, papakita ko po sa inyo yung liquidation report na isinumite ng OVP for their fourth quarter confidential funds 2022. Maybe this time we could just ask our assisting counsel, Your Honor, to hand the document. Assisting counsel for the other side may also approach. Maaari niyo po bang matukoy kung anong date po na-receive ng COA ICFAO itong liquidation report ng OVP? Based on the transmittal letter po, January 17, 2023. January Maybe 17. no, Your Honor, for our understanding, what exhibit number? Sorry. Counsel Thank you for referred. reminding me, Your Honor. You're welcome. This is exhibit D-1-4-OVP. 4 pala yan. This is the prosecution's P-1-11-A. No, I'm sorry. One? I'm sorry, what is it? Sorry, D-1-1. D-1-1. Sorry, Your Honor. -1. I was just corrected. Counsel Your may Honor, for proceed. the record, this is not a common exhibit, Your Honor. Duly noted. Now, base po sa date na nabasa nyo, compliant po ba na within the 30-day period ay nakapag-submit sila? Yung act lang po ng pag-submission, ng pag-submit rather, ng liquidation report. Based on this document po, yes po. Yes po. And kung mapapansin nyo po, doon po sa transmittal, meron pong isang checklist. Tama po ba? Yes, sir. And I will refer you now to item 6.2.2.3 of the joint circular. Ayon po sa 6.2.3 ng nasabing joint circular 2015-01, ang gagawin po ng receiving officer ng COA ICFAO ay titingnan po yung checklist, tapos susuriin po yung mga dokumentong isinumite ng ahensya, yung mga attachments, kung pasok siya doon sa checklist of supporting documents na kinakailangan. Tama po ba? Can you repeat your question po? Ayon po sa 6.2.2.3, ang receiving officer ng COA ICFAO ay titingnan yung checklist and then titingnan din, susuriin yung mga naka-attach na Magandang gabi, dokumento Marcito kung Danusol. compliant siya dun sa checklist. Tama po ba? Yes po, based on the joint circular. Magandang gabi, Based on that Easy. same provision, kung yun po ay kompleto, tatanggapin po ng COA ICFAO. Edgar Tama Nasyan, po ba? magandang gabi. Yes po. At pag hindi po kompleto, Denny o meaning Manastas. kulang po yung mga Government attached of documents, Marcos is corruption, yun po ay drugs, dapat ibalik addicts, ng sindikato, COA ICFAO sa smuggling, ahensya lahat, at hindi komunist. muna tatanggapin. Dapat Tama mawala po ba? si Yes po. Marcos. Based And on in- this Catholic. provision po. Opo. Catholic And in this sila, so case, shameful like Venezuela. because of the receiving Is stamp, Catholic would guy. you say na tinanggap po ng Rorin, ICFAO Venezuela. ang submission ng OVP? Rorin Pilanto, ang galing ni Tony Pua. As, Tumbok-tumbok. stamp Kaya po kahit nung hindi ICFAO. nagbabasa, Yes po. iro ang Okay. dapat Thank you, naging Mr. senador Witness. ng bansa. Now, basing Senyor on this Miranda, document good na evening. natanggap ng COA ICFAO From Lausiana. on January 17, 2023, Kirat TV. ang kanilang liquidation Joe Flores, report, Saturn kanila, Pala, meaning the Marihers, OVP o sa for the akin, fourth Marihers. quarter 2022 Francis Leo confidential Mangostin. funds. That is the prosecutor's It witness. took Hindi more or less malayo 8 mapag-usap months na yan. for COA
to issue its official finding. Tama po ba? Samuel Monino. Yes po. I am showing you a Sus. copy of the Benrick. AOMs that you issued. that Ipagobyerno were ngayon, also presented Bendano sila. yesterday. May we know the Bulag-bulagan. exhibit number, sir? Yes, Your Honor. Pahiya, We'll get to that. pahiya mga gusto ibagsak ang Vice President. Pwede mo na yung Spokesman, next memoryado documents. batas. Memoryado batas ng spokesman. Are you showing the one for the OVP or the DepEd? OVP, Your Honor. Rory OVP, Blanco. that would be This is Ang galing ito ni Pua. D-1-103-OVP, Your Honor, for the first AOM issued on September 14, 2023. That's the counterpart of P-1-12-A. And isunod ko na po yung pangalawang AOM na na-issue on October 3, 2023. This is D-1-104-OVP for the defense. Which is P-1-12-B for the prosecution. Thank you. Now, Mr. Witness, napansin ko na yung date is September 14, nung 2023, nung una yung AOM. Tama po ba? Yes po. And that was actually just a few days after the budget hearing of COA held August 24, 2023, kung saan may mga legislators that, asked COA to look into the OVP confidential funds. Are you aware of that? Just if you're aware. I am not aware of that. That's okay. Now, I'll just move on to the AOMs themselves. No? Now, kahapon nasasabi niyo po na nagkakaproblema tayo sa, may nakita kayong finding doon sa physical and financial plan. Tama po ba? Yes, sir. Ng OVP. At yan po ay nakasaad din sa inyong findings dyan. Yes, sir. Tama po ba? Opo. You referred to, if I'm not mistaken, and please correct me if I'm wrong, item 4.2 of the joint circular. Yes, sir. Tama po? Yes, sir. Maaari niyo po bang, andyan pa po ba yung joint circular? Yes. Maaari niyo po bang basahin yung 4.2 ng joint circular para lang po sa kalaman nating lahat? Under 4.2 of the joint circular, all allocations of CF and or IF shall be supported with physical and financial plan indicating the proposed amount allocated for each program, project, and activity where disbursements pertaining to the CE and IE shall be based. Tama po. Thank you po, Mr. Witness. Dito po, sa kanilang physical and financial plan, the program stated is actually the Good Government Program. Tama po ba? Yung binabasa ko lang. Based on the document, yes. Based on the document. At ang expected outcome ay safe implementation of OVP initiatives and confidence building. Based on the document. Based on the document, yes. At ang physical target will be number of areas with surveillance and confidential activities conducted or monitored. Tama po ba? Yes. As well as the number of activities. Mhm. Tama po ba? At ayon po dun sa binasa nyo, wala naman pong guidelines on how specific it would be. Correct? Well, nakalagay po kasi dito, dapat i-indicate yung each program, activity, and project na pagbabasihan ng disbursement ng CF. Apo. I won't argue with you. So basically, yung finding niyo po is based on your assessment as an auditor. Well, since it is a plan, dapat po naka-indicate talaga dito kung paano nila gagastusin yung kanilang Marig confidential yun. fund. Hindi That's pwede. okay. Yes, I'll accept that answer. Malalaman na kung paano. Now, nabanggit nyo rin po na So, ibig sabihin, ang gusto ko lang point dito, yan pala marami siyang gustong detalye alamin. Bawal naman sa lumang circular, bawal yan, kahit konti, hindi ka pwede manghingi. Kasi magkaroon ng hint. Oras na magkaroon ng hint, tama ka, sektor mabilangan nga napatay, nagpakasal. Namatay siya kasi sinuspitsa na siya nakipagbigay ng informasyon sa military patungkol sa mga location ng mga rebelde sa Sierra Madre. Hindi po nag-submit ng DEPs or document evidencing payment. Tama po? Yes, sir. At yun po ay inilagay nyo sa inyong AOM. Tama Yes, po? yes, sir. At nabanggit nyo rin po na sumagot ang Ito mga tinatanong ni Atty. Pua, ang problema sa Kongreso, sila ni Luistro, tira lang tira, hindi nila inalam ito. Kaya kung inalam nila ito, hindi na sila magkakaso tungkol sa confidential fund. OVP dito sa AOM na to. Tama po ba? Yes, sir. Opo. Tama po. At pagdating po doon sa sunod na step
which is the notice of suspension. Tama po ba? Yes, sir. Would you agree with me Section. na hindi na po na-carry over yung issue doon sa fiscal and financial plan? Yes, sir. Yes. So ibig sabihin, tinanggap niyo po yung explanation. Well, ang purpose po kasi namin kung bakit namin ni-require yung specific confidential activities dun sa PFP is para makita kung paano gagastusin noong OBP yung kanilang confidential fund. Pero since nilagay naman na po nila doon sa kanilang revised accomplishment report yung specific confidential activities and even submitted the documentary evidence of payment. So hindi na po namin hinanap ulit yung fiscal and financial plan. Okay. Salamat po. Thank you for that answer. Ngayon po, kasi kanina, kahapon actually, not kanina, sinasabi niyo walang sinubmit. Ang ibig niyo lang pong sabihin sa walang sinubmit is at the time na bago kayo mag-issue ng AOM. Tama po ba? Walang sinamit po na ano. Walang sinubmit na DEPs, for example. Yes po, kasi sinamit po nila yung DEPs after we issued both AOMs po. Opo, thank you po. Ngayon, punta naman po tayo doon sa notice of suspension. Nandun pa po kayo di ba, ng notice of suspension. Yes, sir. And you suspended in audit the amount of 125 million. We are showing him a copy of the notice of suspension, Your Honor. This is Exhibit D-1-107-OVP for the reference of the Honorable Court. NP-1-13-A on the part of the prosecution. Okay. So, dito po, as you mentioned earlier, you were satisfied with already the submission of the accomplishment report ng OVP. That's why nawala na po yung issue sa physical and financial. Hindi po ako satisfied dahil compliant yung Stop na lang natin dito na kasi masyadong mahaba. So, ipagpatuloy ko lang ito, kakain lang muna ako. At least, what we have shown here ay klarong-klaro po na wala palang pagkakamali si Sara. Opinion ko yun, huwag kayo magalit, na wala palang obligasyon si Sara na i-detalyehin. Kasi pag i-detalye mo kung saan kumain, malalaman nga ng hint. So hindi pwede baka mamamatay mga ahente. So yan, nakita po natin as of now, ladies and gentlemen, you have seen it between your eyes. Na walang nilabag si Sara na kahit katiting na batas patungkol sa confidential fund. Na unang binanggit nila, napasama na siya dito sa mga unang press release. Kagaya ng Merigis Piatos, nasira na si Sara doon sa mga kwento-kwento. Ano to, pinagbibigyan pera si Merigis Piatos? Kung sino pang ibang Piatos? All the while, at natutunan natin pala, tumatahimik lang kasi si Sara. All the while, natutunan na natin ngayon, talaga palang sadyang tinatago ang pangalan ng lahat ng mga ahente, ng mga pangalan kung sinong binigyan ng pera. Kaya bawal. Ngayon, ang pinagbabasihan naman ng auditor na yan ngayon, yung bagong circular. Sa lumang circular noong October 1, 2020, 1992, ay bawal kahit kunting hint. Any hint na magbibigay ng tip sa kung sino man ang mga gustong papatay ay kita mo si Hector Mabilangan, yung pinatay, siya ang pinagsususpitsan na nagbibigay ng mga informasyon patungkol sa mga NPA na doon sa Sierra Madre. Ganun po yun. So, ibig sabihin, klarong-klaro na nasunod ni Sara ang lahat. So, with that, pag-usapan natin ang kasunod sa sunod na vlog ko. Magandang gabi po sa lahat. So, alam nila ni Luis Troyan, pero dalang gusto lang nakasuhan si Sara. O nga, ganun nga ang explain ko eh. Si Ben Recmador noong wala pang impeachment, confidential report ni Bibi, pero dapat, hindi nila dinitalye noon eh. Kaya ang problema sa kanila eh. So Vincent Reguez, kinabahan ng witness, sabi ni Kapunan, scam. Wardex, congressman ng CDO na sa likod. Si Suwan, puta gago yun Anak Lito, Dandanusos, nagsayang ng pera at lahat nagsayang lang ng pera ng hearing na ito. Nalilito doon si Ruben. Si Ruben, alam mo naman eh. Legendary, ang ingay mo naman, Dok. Maingay pala ko, pasensya na po. Arnie Dantes. Tapos si Tekla, pahiya na, gusto na ibagsak ang BP, hindi ni spokesman, memoryado, magaling sa memory si Attorney Puwa. So Samuel Monino, good evening po, Dr. Slick Rick, sus, Binrek, iba gobyerno ngayon, hindi bindalo sila ngayon.
Anesito Danusos, magandang gabi, attorney. Easy evening po, attorney. Tapos sino pa? Encarnacion, Dr. Toto, magandang gabi. Zenny Manalastas, this government of Marcos is corruption, drugs, addict, sindikato, smuggling, lahat, communist. Dapat mawala na si Marcos. Catholic sila. So simple life like Venezuela. This is Catholic guy who ruined Venezuela. Rorin Pilangco, ang galing ni Attorney Pua. Rodilio Miranda, good evening. Kira TV, o sa kay Bapa, Ingkong Binago, dyan sa Nalos, Kamba, Mapia Kagabi. Sa mga kaibigan ko, sa mga iminilip, Ro sa Balut Island, sa Sarangani. Magandang gabi, Mapia Kagabi sa inyo langon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mga kaibigan. Okay, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Magandang gabi po. Diyos ay pinakamabigat sa atin. Okay?